Ang Pagmamahal ng Diyos. Isinulat ni Teacher Gail. Si Tomas at si Juan ay kambal na magkapatid. Sila ay anak ni Mang Kaloy at Aling Belen. Sila ay nakatira sa isang simpleng bahay pero lagi silang masaya at nagtutulungan. Isang araw, nagkasakit si Aling Belen. Talagang nanghina ang kanyang katawan at hindi niya magawang bumangon sa kama upang gumawa ng gawaing bahay. Ipinaliwanag ni Mang Kaloy ang sitwasyon sa kanyang mga anak na si Juan at Tomas. Kailangang magpahinga ng inyong nanay. Huwag niyo siyang gagambalain, bilin ni Mang Kaloy. Alalang-alala sina Tomas at Juan sa nangyari. Hindi nila alam kung paano tutulungan ang kanilang nanay Belen. Kinabukasan, habang nasa klase, naging paksa ng talakayan ang pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Ginoong Yuri, ang Diyos ay mapagmahal at mapagbigay. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Kailangan lang natin magdasal at tayo ay pakikinggan niya. Nabuhayan ng loob si Tomas dahil sa kanyang narinig. Naisip niyang gawin ang payo ng kanyang guro. Kaya nung oras na para umuwi, nagpasya siyang dumaan muna sa simbahan. Juan, mauna ka nang umuwi. May dadaanan lang ako, sabi ni Tomas. Mag-ingat ka, Tomas. Huwag kang magtatagal dahil mag-aalala si nanay at tatay, sagot ni Juan. Dali-daling naglakad si Tomas patungo sa simbahan. Taimtim na nagdasal si Tomas. Hiniling niya ang tulong ng Diyos para pagalingin ang kanyang nanay Belen. Nang sumunod na araw, muling nagbalik si Tomas sa simbahan para ipagdasal ang kanyang nanay Belen. Nang sumapit ang ikatlong araw, nagtaka na si Juan. Tomas, saan ka pupunta? Tanong ni Juan sa kapatid. Pupunta ako sa simbahan. Ipagdadasal ko si nanay, sagot ni Tomas. Magdadasal ka? Matutulungan ba tayo ng Diyos para gumaling si nanay? Tanong ni Juan. Oo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Sabi ni Ginoong Yuri, mapagmahal ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan, paliwanag ni Tomas. Niyaya niya ang kanyang kapatid para sabay silang magdasal sa simbahan. Araw-araw na nagdasal ang magkapatid. Palagi nilang dinadasal ang paggaling ng kanilang mahal na nanay Belen. Hanggang isang araw, pag-uwi nila, nakita nila ang kanilang nanay Belen na naghahanda ng pagkain. Dali-daling tumakbo ang magkapatid papunta sa kanilang nanay. Nay, magaling ka na! Tuwang-tuwang sabi ng magkapatid. Oo, awa ng Diyos, mabuti na ang aking pakiramdam, sabi ni Nanay Belen. Masayang-masayang magkapatid. Ikinuwento nila kay Nanay Belen at Tatay Kaloy ang kanilang araw-araw na pagdarasal sa simbahan para sa paggaling ng kanilang nanay. Tuwang-tuwa ang mag-asawa sa kanilang narinig. Tama yan, sabi ni Tatay Kaloy. Dapat lagi tayong magtiwala sa Diyos at ugaliin natin na magdasal araw-araw. Mula noon, araw-araw, sabay-sabay na nagdadasal ang kanilang buong pamilya. Hindi nila nalilimot magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos. At dito na nagwawakas ang ating kwento. Salamat sa panonood ng Storytime with Teacher Gail. Huwag kalilimutang i-click ang like, share at subscribe.